Shoutout kay Katsakino Dokusin, Juan Lege, Jason Mendoza, at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon itong balita natin. Itong Magnolia Chicken Templados ay gustong kumuha ng isa pang first round pick dito sa darating na draft. Ang Magnolia ngayon ay pang number 9 dito sa darating na draft. At ang gusto nilang makuha ay yung nasa NLEX Road Warriors. Ang NLEX ngayon ay pang number 6. So pag nagkataon, magkakaroon ng dalawang first round picks itong Magnolia. Ang i-offer ng Magnolia dito sa NLEX ay itong si Rom De La Rosa, Jerick Ahanmisi at itong si Jackson Corpus. Medyo mabigat din yung ino-offer ng Magnolia dahil 3 players yan para sa isang draft pick. Kapag nakuha ng NLEX yan, magkakaroon sila ng mga two-way players, itong si De La Rosa at itong si Corpus. At alam natin itong si Jerick Ahanmisi, napakahusay na scorer yan. Hindi lang masyadong nabibigyan ng pagkakataon dito sa Magnolia dahil ang rotation ni Coach Chito Victolero ay 3 gwardiya lang. Pero kapag nandyan na si Ahanmisi dito sa NLEX, magkakaroon na ng scoring partner itong si Robert Bolick. Ngayon, ang Magnolia naman kaya gustong makuha yung first round pick dahil gusto nila na makakuha ng mga player na makatutulong sa kanilang lineup. Kapag nagkataon, dalawa yung first round pick ng Magnolia at sa tingin ng management, magiging malalim itong draft. At yan ang dahilan kung bakit payag sila na mamigay ng 3 player. Hindi pa natin natitiyak kung ang makukuha ng Magnolia ay big man o guard. Depende yan syempre kung sino available. Pero as much as possible, syempre big man. Pero kung wala, okay lang dahil meron naman silang mga players na pwedeng i-trade para kumuha ng center. Katulad ni Polly at Calvin Abueva, pati na si Gio Halalon. So asahan natin na ganitong offer ang gagawin ng Magnolia at ngayon, nasa NLEX na yan kung tatanggapin to o hindi. Dahil syempre ang NLEX ay nagre-reveal din sa kasalukuyan. Itong TNT Tropang Giga ay patuloy dito sa paghahanap ng mga additional scoring options na makatutulong dito kay RR Pogoy at Calvin Oftana. At ang isang nakikita nila ngayon ay itong si Ken Taffin ng Phoenix Fuel Masters. Si Taffin ay isa doon sa mga top 3-point scorers ngayon ng liga at sa kanyang height na 6'4 ay magiging bagay ito na wingman para dito sa TNT. Pwede na rin ito na pampalit o pang-complement dito kay Glenn Cobonti na isa doon sa mga ina-assign nilang scorers. Sa ngayon, sa tingin ko magiging maganda dito sa lineup ni Coach Jot Reyes itong si Taffin dahil yung laro nito ay pwede siyang spot-up 3-point shooter. At doon sa dribble drive na opensa ni Coach Jot, pwede na standby lang doon sa mga corners itong si Taffin habang papasahan siya ni Jason Castro pag-atake sa basket. Kaya sa tingin ko ito magiging okay na okay to para dito kay Coach Jot Reyes. Ngayon ang tanong ay kung ito ba ay matutuloy dahil syempre itong Phoenix Fuel Masters independent team yan. So hindi po pwede yung mga trades na ginagawa katulad ng Blackwater, Terra Firma at Northport. Ngayon kung sakasakali na makuha ng TNT itong si Taffin, ang pwedeng maging kapalit yan, well actually si Glenn Cobontin pwede nilang ibigay sa Phoenix yan o baka naman si Kim Aurin na scoring guard, just in case nga na mag-request ng trade. Itong si Tyler Tio, pwedeng si Ori na ang pumalit dito bilang top point guard ng Phoenix Fuel Masters. Sa ngayon, itong TNT, bukod dito sa pagkuha kay Taffin, ay tumitingin din sila ng iba pang big men na pwedeng maidagdag dahil nga alam na natin na may ACL injury itong si Brandon Rosser at itong si Poy Eram, hindi pa sigurado kung kailan makababalik dito sa TNT pagkatapos ng kanyang knee surgery. So marami tayong aasahang pagbabago dito sa TNT Tropang Giga para sa darating na season dahil kinakailangan natapatan na nila ang SMB.